Grabe to. Salpo ka na. Nanggigil sa galit, PBBM na shock sa matinding utos ni Sen. Amy Cumilos. Siyempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-usapan natin ngayon yung sagot ni Senator Amy. Ayun bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan si General Macanas, the General's Viewpoint. Sa pagkagalit, nagalit na ang Pangulong Marcos sa kanya. Ala? Yun na nga, hindi na siya binabanggit sa mga campaign rallies. At ito ang kanyang sagot. So dito ay sinabi ni General Macanas na parang nagalit na si PBBM kay Senator Amy dahil siguro ito sa nagiging action ni Senator Amy tungkol sa pagkakadala kay PRRD sa ICC. Kasi nga alam naman natin si Senator Amy ang bukod tanging senador na nagbukas ng ganitong klaseng investigasyon tungkol dito kay PRRD sa pagkakadala sa dahig. Diba? Galit na ang kanyang kapatid. Sabi niya, ito post ni Ching Lo. Tapos may sulat na a personal plea. Nagulat naman ako nung nagalit na siya kasi nga siguro hindi na nagtutugma yung mga sagot nila sa Senate hearing. Hindi ko naman kasalanan yun. Ngayon, kung papaano nagalit, kasi naaalanganin na ako. Hindi na ako pumunta sa Tacloban City. Yun, yung campaign rally ng Alyansa sa Tacloban na first time, hindi siya nag-attend. Kasama si Congresswoman Camille Villar. So, tatlong Alyansa rallies na na-absent. Itong si Senator Amy, hindi na nagpakita kasama si Camille Villar. So hindi na sila nagpupunta dyan. Kasi nga, alam natin, di ba, nagsalita yung mga magulang ni Camille Villar tungkol dun sa pagkakadala kay FPRRD doon sa dahig. Kumbaga tutol sila sa pagkakadala kay PRRD doon. So, syempre, yung anak nila nandiyan sa alyansa pero nagsalita pa rin sila ng ganun. Siguro parang inaano nila para wala nang masyadong usisaan, wala nang masyadong anuhan, chismis. Kumbaga, hindi ka na lang pumunta. Parang ganyan siguro. Kasi nga, di ba, alam naman natin magkaibigan ang mga Duterte at ang mga Villar. Kaso nga lang, yun na natiling katanungan sa akin talaga. Bakit doon pinili ni Camille Villar sumama sa alyansa kung alam naman ni Camille Villar na magkaibigan ang mga magulang ng mga Duterte at ng mga Villar? Di ba? Kasi yun ang tanong ko talaga di ba? Parang naguluhan ako. Pero dito is parang dito pinatunayan na magkaibigan talaga tayo, yung pamilya natin. Ganto yung ginawa sa'yo. Parang yung ginawa niyo siguro, kaya sumama si Camille Villar doon sa alyansa. Parang lang, para sa politika lang. Kumbaga walang personalan, politika lang to. Pero yung nangyari kasi ngayon, iba na Di ba? Parang, syempre si PRRD, yung nangyari kay PRRD to, parang ibang klaseng problema na yan. Parang labas na yung hindi lang basta-basta politika to Parang nangyari, nagkakapersonalan na ba tayo? Hindi. Ngayon nga sinasabi natin, kung may kasalanan naman kasi si PRRD, pwede naman talaga dito iproseso na lang sa Pilipinas Di ba? Kasi nga, sino ba naman ang, di ba? Mga Pilipino din naman yung sinasabi nilang biktima daw ng war on drugs ni PRRD. Hindi naman yan war crimes, uulitin ko. Hindi naman dapat pinoproblema ng ICC ang problema ng mga Pilipino. Labas na sila dyan. Kahit ba sabihin na, diba? Kasi sinasabi may jurisdiction naman ng ICC sa atin. Pero samantalang dati is puring-puri sila na, ayos na ayos, tinanggal ni PRRD ang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas na dapat naman talagang ginagawa. Pero ngayon biglang sasabihin
nagkaroon ng jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, di wow. Di ba parang ang gulo-gulo ng utak nila? So, inaamin na rin ni Senator Amy na hindi na sila nag-uusap na magkapatid. At, so dito parang sinasabi na talaga ni Senator Amy na na parang medyo nagkaroon na sila ng gap. 'Di ba? Pero sa tingin ko naman kasi hindi ito yung malalim na gap eh. Yung katulad na nangyari ngayon sa Duterte tsaka sa Marcos. Kasi syempre magkapatid pa rin yan eh. Kahit ang magkapatid mag-away yan eh. 'Di ba? Alam naman natin na darating din ang punto na magkakasundo dahil magkapatid pa rin yan. Hindi pa pwedeng hindi hindi pa pwedeng hindi magkaayos yan. 'Di ba? Bihira lang kasi sa ganyan yung for life na nagtatablahan. 'Di ba? Kahit papaano dugo pa rin ang nananalaytay sa inyong dalawa diyan. 'Di ba? Kung sakasakaling mapahamak si Senator Amy, syempre nandiyadyaan pa rin si BBM. Kung sakaling mapahamak si BBM, nandiyadyaan pa rin si Senator Amy. Ganun 'yan eh. 'Di ba? Kapatid is kapatid pa rin. Dugo is dugo pa rin. 'Di ba? Kahit sabihin natin na kaibigan niya si VP Sara, iba pa rin eh. Kapatid niya pa rin si BBM. Formal na siyang kumalas sa alyansa. Ito, mayroong personal appeal si Ching Lu, isang very active sa social media ito na susundan ko niyang mga posts. Sabi niya, a personal plea, Dear Senator Amy Marcos, I write to you today not as a political observer, but as one of the millions of Filipinos whose hearts are breaking, who watch with disbelief as our beloved former President Roddy Duterte was dragged away from his homeland and imprisoned in the Netherlands. I am writing to you because I believe in your strength. I have seen your courage in the Senate, your unwavering commitment to the Filipino people, and your boldness in challenging even your brother when necessary. And now, your country needs you more than ever. Only you can expose the President's betrayal. As Bongbong's older sister and a senator of the Republic, you could launch a part 2 of the public inquiry you conducted a week ago. Use your influence in the Senate to hold your brother accountable. You have the power to get vital pieces of evidence of a secret collaboration with the Interpol and the ICC, such as covert communication logs or classified memos from Malacanang that authorize FPRRD's illegal extradition. So parang dito is inaasahan si Senator Amy talaga na talagang siya yung umaksyon talaga. O kung sa bagay, talagang may naman siya. Pero nga sinasabi ko nga syempre, kapatid is kapatid pa rin eh. Medyo mag-iisip pa rin tayo ng alanganin. Diba medyo alanganin talaga eh. Alanganin kahit sabihin natin na sige, ginagawa ni Senator Amy to. Siguro nalalaman niya na mali, no? Ginagawa niya lang kung ano yung tama, 'di ba? Tinatama niya kung ano yung pagkakamali. Kumbaga bumabawi siya sa mga nangyayari, pwedeng mga ganun, 'di ba? Ayaw niya nang masira uli yung pangalan ng mga Marcos kung sakasakaling nagkakaganyan. 'Di ba? Alam naman natin na marami tayong marami nang nagagalit sa pangalan nila. Halos minumura na uli ang pangalan nila ngayon. Halos madami nang nagagalit. No? So siguro ito yung paraan para ayusin ni Senator Amy kung ano yung nangyayari sa pangalan nila. 'Di ba? Syempre sa tagal ng panahon na dinudusta ng mga tao ang pangalan ng mga Marcos, alam naman natin masyado silang hinahamak, minamaliit, pinagtutulong-tulungan ng mga politiko noon. No, ayaw pang paupuin. 'Di ba? Ayaw ipanibing si Apo Lakay, lahat ng klase ng pambibintang ginawa sa kanila, 'di ba? Ngayon nakabawi sila. Kumbaga nakabalik sila. Naiahon nila yung pangalan nila. Nakabalik sila uli sa politika hanggang sa maging presidente si BBM na pinagkatiwalaan uli ng mga tao. So, siguro nararamdaman ni Senator Amy na ganito na naman siguro nangyayari. Na syempre hindi naman bulag yan si Senator Amy. Hindi naman manhid yan para hindi niya maramdaman yung nangyayari. 'Di ba? Siguro hangga't maaari, sinesave niya kung ano yung nangyayari ngayon. Kung ano yung nagiging tingin uli sa kanila. Parang bumabalik na ba yung tingin sa amin uli. Yun yung iniiwasan ni Senator Amy siguro. Kaya gumagawa siya ng ganitong hakbang. No? Kaya yung sinasabi ko nga baka yung pagkakamali tinatama. No?
Kaya nga, siguro mas maganda, pagbigyan natin si Senator Amy sa nagiging action niya ngayon. No, kung ano yung magiging action niya, kung ano kahihinat na niyan, kung hanggang saan aabutin yan. 'Di ba? Hindi natin alam kung mga ilang hearing lang yan, maaring sumuko na siya, maaring matapos na yan, or dahil ba sa election lang yan, kaya nagkakaroon ng ganyan, baka pag nanalo siya, matigil na yung hearing na yan. Kaya minsan may mga ganun nagsasabi. Pero mas nakakabilib daw na kapag talagang siya talaga ay nagtuloy-tuloy, kahit kuwari mag-senador siya, ganito, tinuloy-tuloy niya yan. Sinasabi nga ng ilan na, mas bibilib kami sa'yo. Na talagang pinaglalaban mo talaga yung tama, yung tunay, yung totoo, parang ganun. Yung sinasabi nila, ha? Condemn your brother's betrayal from the Senate floor and demand for Duterte's immediate repatriation. Amy, the people deserve to know the truth and the nation is watching. You can lead us in the fight for justice. I know that you love Tatay Digong. You stood by him when he fought against corruption, criminality, and foreign exploitation. Pero hindi biro-biro yung ginagawa ni Senator Amy na ganyan. Siyempre, binabangga mo yung kapatid mo. Sarili mong pamilya yung binabangga mo dyan. Now you can honor his legacy by exposing the government's collusion with the Interpol and the ICC. I know that turning against your own brother will be painful. I know it will come with political risk and personal sacrifices. But I promise you this, the Filipino people will stand with you, the Duterte supporters will fight alongside you, and history will remember you not as Bongbong's sister, but as the courageous leader who saved the nation. Ayun. Kumbaga tatayo sila para kay Amy, hindi dahil sa kapatid niya si Bongbong, hindi dahil sa Marcos siya, kundi pinaglalaban niya yung tama. 'Di ba? Yun eh, 'di ba? Yun ang maganda ron. Senator Amy Marcos, I know that you love your brother. But the love for one's country must come first. For the millions of Filipinos whose hearts are shattered, for the Duterte family who is grieving over their patriarch's unjust imprisonment, for the sovereignty of the Philippines, which your brother betrayed, please, Amy, I beg you to stand up. Pero madami pa rin nag-iisip ng negative kay Senator Amy. Yun nga, sinabi ko nga kanina na mag-eleksyon lang, ganyan. O kaya sinasagip niya lang kasi alam niya, alanganin na sa alyansa. Madaming nagsasabi ng mga ganun eh. 'Di ba? Na humihina, ganyan, hindi siya nakikita sa survey. 'Di ba? Parang sinasagip niya yung sarili niya para kahit papaano, parang ganun yung sinasabi sa kanya. May mga negative pa rin na sinasabi. Ngayon siguro mas maganda na lang kahit siguro may naririnig si Senator Amy na mga negative na binabato sa kanya. Kung sinimulan niya to, kung alam niya naman na pinaglalaban niya talaga yung tama at talagang desidido siya na banggain kung sino ang dapat banggain, ituloy-tuloy niya na lang. 'Di ba? Para walang masabi sa kanya kasi mahirap yan eh. Kapag hindi mo tinuloy-tuloy, kumbaga inumpisahan mo na, parang yung sa loto, alam niyo yung mga katunay, 'di ba? Sa loto, sinimulan. Tapos yung bandang mga gitna na, biglang nawala na. Nawala na yung issue nun. Natigil na. 'Di ba? Sana wag ito mahantong sa ganun. 'Di ba? Kumbaga pag sinimulan mo is idire-diretso mo kasi gusto rin ng taong bayan malaman yung katotohanan kung ano yung sasabihin ng mga taong iniimbestigahan. 'Di ba? Kung ano talaga. Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga ate? Stand up against Bongbong's betrayal. Stand up for Duterte's freedom. Stand up for the Filipino people. We are counting on you. We believe in you and we need you. With hope and faith, a heartbroken Filipino nation. So ito, ang gandang pagkasulat ni Chinglo. Yun na, yung hearing dito na second hearing, meron na. Nag-schedule na si Senator Amy April 3. Susundan niya ng hearing. Dahil hindi daw siya satisfied. Kulang pa yung na ferret out na truth sa... Hindi pa satisfied kasi parang ang gulo-gulo kausap ng mga iniimbestigahan niya. Nagpapaiba-iba eh. Hindi kasi kayo na-briefing kasi... Kaya kahit ako, naguguluhan ako sa kanila eh, di ba? Sinabi nung isa sa TV, yung ini-interview, tapos pagdating dyan sa hearing, ang iba na.
Ay, nako, ang gulo-gulo nyo kasi kausap. Kumbaga siguro si Senator, hindi ko kayo maintindihan. Ano ba talaga totoo dyan? O, isa pa. Baka mamaya nakapag-practice na sila. ng hearing, kaya ito. So ito, talagang salpukan na. Bahalang magalit kayo ng magalit. Basta ituloy ko ang investigasyon at maraming mga Duterte supporters na galit na kay Senator Amy. Kailan dumarami na rin ang nakakita, nakarealize na maganda pala ang ibubunga nitong hearing nito. Kaya ito, magbasa tayo sa mga comments. I. Laurete, I doubt Senator Amy will do that. What she did last week was just for a show to save her political career. Yun, di ba? Hindi mawawala talaga yung mga ganong klaseng komento na para i-save yung political career niya. Talagang may mga negative comments na babato talaga sa kanya. Kumbaga simula pa lang yan eh. Di ba? Pero pag pinakita talaga ni Senator Amy na kaya niyang dalhin yan hanggang dulo, hanggang katapusan, di ba? Manalo siya, kahit manalo siya sa eleksyon at maging senador siya, kung matutuloy-tuloy yan, eh talagang iba talaga si Senator Amy. Talagang magkaiba sila ni BBM, ganun ang lalabas talaga. Di ba? Magkaiba sila ng prinsipyo. Kasi hindi porket magkapatid kayo, is pareho na kayo minsan ng prinsipyo eh. Pareho na kayo ng pinaglalaban. Minsan magkaiba pa rin eh. Magkaiba pa rin yan, hindi nagkakapareho yan. Ito na nga, yung hindi naniniwala. Kaya lang, itong second hearing na sinet up niya, lalong magagalit ang Malacanang sa kanya. Sakmare. Jane, yes, Senator Amy, the Filipino people are with you, but they stand with truth and justice. Have the courage to do what is right, to speak the truth, and to make things right. The nation is watching, hoping you will choose integrity over betrayal. Armando Enrique, I understand part of the Senate hearing will be on Thursday next week. Yes, April 3. Kaya, abangan natin. Yan na, yung salpo ka na. Wala na ba yung blood sticker than water? Love of country ng mga... Makikita natin yan kung wala na talaga yung blood sticker than water. Nga, sinabi ko nga, kung magtutuloy-tuloy. Diba? Kung love of country na yan, talagang nakakabilib na yung ganun. Kasi handa kang banggain kahit sarili mong kadugo. Basta maipaglaban mo lang ang tama. 'Di ba? Yun lang. Yun ang maganda ron. Tingnan natin kung ano ang kahinatnan ng second hearing. Pagdidetalye ni Senator Amy Marcos, bakit nagagalit ang presidente sa kanya, yung kanyang kapatid. So, kawawa naman si Senator Amy, naiipit siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Okay, so pakinggan natin ang super ate. Kaya ayoko na matutrouble siya. Tapos yung impeachment ni Inday Sara, medyo nagpakot ako na hindi ito nakakatuwa. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwa ng ating bansa. Eh, ang problema, hindi nga masyado nakikinig. At pati na rin doon sa GAA budget ng 2025, sa palagay ko, naku talaga naman, ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At tumayo ako ng privilege speech na nagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasangayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ayun. So lumabas doon, talaga sinasabi ni Senator Amy, ayaw niyang mapahamak si BBM ng todo-todo. Di ba syempre kahit papaano may malasakit ka sa kapatid mo eh. Kung meron siyang nakikitang mali sa mga nangyayari, syempre concern ka sa kapatid mo. Hindi niya kinukonsinte. Ito yung lumalabas. Hindi ko kinukonsinte kung ano man yung mga maling lumalabas. No, kailangan pinipigilan niya. Syempre kapatid niya yan eh. Unang-una, mas pine-prevent niya rin na mapahamak si BBM at magkaroon ng mga issue na hindi maganda. At pangalawa, syempre, sa tagal ng nangyaring kasiraan sa pangalan nila, ngayon lang uli bumalik ang tiwala ng mga tao, dapat iniingatan na nila yan. Diba? Ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, doon sa Ali. At hindi mahilig sa investigasyon, napilitan ako mag-investiga tungkol sa PI, ang pagpapalit ng konstitusyon, napilitan rin ako mag-investiga tungkol sa mga ayuda, yung video-video na linulustay sa pampulitika. At ay dyan sa budget na yan. At syempre, so, tatlong... Kumbaga nakikita natin dito yung concern ni Senator Amy kay BBM eh. No? Concern siya, di ba? Ayaw niyang mapahamak, ayaw niyang masira si BBM. Mas maganda nga yun eh, di ba? Nararamdaman talaga yung pagiging kapatid ni Senator Amy kasi hindi niya kinukonsinte kung ano man yung may nababalita ang ganun.
Diba sa nangyayari ngayon? Rason yung sinabi niya. Kasi sinabi niya, no, hindi nga daw nakikinig. Una, impeachment ni VP Sara. Nagkakaroon ng pagkahati-hati. Hindi, sa totoo yan, no? Dahil sa ginagawa dyan, sa impeachment ni VP Sara, magkakaroon talaga ng pagkakahati-hati yan, lalo na kung ma-impeach si VP Sara. Diba? Sa ganyan kasi dapat hindi na, diba, dapat nga unity. Diba, kaya nga unity, sinabi nga ni BBM, walang kulay-kulay dito. Kasi kung talagang, kung talagang gusto talaga nilang mangyari yung ganun, diba, kung ano yung mga bagay na alam mong magiging resulta ng pagkakahati-hati, yun yung iiwasan. Eh talagang magkakawatak-watak talaga yan. Diba, nagkakahati-hati. Diba? Imbis na yung unity, diba? Dapat pinananatili nila yun eh. Talagang sinabi mo, dapat gawin mo. Diba? Nakipag-unity nga kayo sa mga dilawan, nakipag-unity kayo sa mga bakit sa mga Duterte na nakatulong sa inyo, bakit ganyan, hindi kayo nakipag-unity? Kung sino pa yung mga taong talagang mas nagkaroon ng malaking nagampanan sa inyo is ganun pa yung nakuha nila. O sasabihin ng iba dyan, ay, syempre, kung ano-ano pinagsasabi niyan kay BBM, ganto, ganyan. Ang sinasabi ko, kung sila naman naging magkasundo, bakit hindi na lang pinag-usapan? Bakit hindi na lang nakipag-usap si BBM na ganun, 'di ba? Nag-usap muna sila. Kung ano yung di ba? O mga problema na ganyan, lalong-lalo na sa confidential fund. 'Di ba? Yun ang hinihintay kasi yung pagsasalita ni BBM noon eh. Kaso hindi nga siya nagsalita about doon. Naging tahimik siya. Parang ang nangyari kasi, si VP Sara parang naiwan sa ere. Kumbaga walang nagtanggol sa kanya nung mga panahon na yun. Doon nagsimula yun eh. 'Di ba? Doon nagsimula, tsaka doon sa doon sa lumalabas na number 1 lagi si VP Sara sa mga survey ng presidential. 'Di ba? Doon natakot yung mga kalaban ni VP Sara, lalong-lalo na yung mga makakaliwa. Ano pa yung pangalawa? Nakalimutan ko. Ito natin. Talagang magkakaroon ng malalim at malawak na hidwaan ng ating bansa. Oo. Ang problema, hindi nga masyado nakikinig. At pati na rin doon sa GAA budget ng Yun pala. So, sa impeachment, Tsaka talaga magiging mortal na magkalaban talaga sila niyan. Duterte, Marcos talaga, no? Hindi natin inaasahan na magkakabanggaan sila ng ganyan. Samantalang dati nung eleksyon, nakita naman natin yung closeness talaga. Naakala natin talaga, undefeated na talaga sila. Na sila lang talaga ang magpapalit-palit sa palasyo. Duterte, Marcos, Duterte. Tapos ngayon, biglang nagkaganyan. Diba? nagpahayag na si Senator Amy ng pagtutol. Kaya lang, wala. Hindi pa rin siya pinakinggan. Pangalawa, yung GAA, yung budget ng 2025. Hindi pumirma si Senator Amy doon sa BICAM report eh. Si Senator Amy, in fairness sa kanya, siya yung unang nagbanggit na may mga blanco. Hindi lang niya masyadong dinitalya yung mga blank item, sabi niya. Later on, na-highlight na lang nung Congressman Raul Ungab, Sid Ungab, at Atty. Vic PRD ang nagdetalye. So, blank items. So, yun na yan. Daming kaso na ngayon na isampa sa Supreme Court tungkol sa constitutionality ng budget. Hindi, pangatlo, yung mga pag-iimbestiga niya. Budget kasi mga blanco. Nagagalit ang presidente. Unang inimbestiga ni Senator Amy, yung People's Initiative. Kaya napuking yung naantala yung plano People's Initiative, yung Prime Minister. Sa konstitusyon, nang dahil sa investigasyon na nilunsad ni Senator Amy. So, in fairness kay Senator Amy na marami siyang nagawa. Madami naman siyang kilos na ginagawa eh. Talagang pinapaudlot niya talaga yung mga pangarap ng mga walang niya. Kinokontra ni Senator Amy kahit papaano. May naitutulong naman siya kasi napipigilan niya kahit papaano. Napigilan yung pag-amend ng konstitusyon nung inimbestigahan niya yung PI na yun. And then, another investigation niya, yung ayuda. Natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.